Matapos ang sunod-sunod na cyber attack sa ilang ahensya ng gobyerno, tinalakay ng PNP Anti-Cybercrime Group sa Damangahas interviews ang mga hakbang para ito'y maiwasan. Pag sinabing may investigation ng isang hacking or ransomware attack, ano ho yung ginagawa? Para lang in general. Kasi at saka ano yung yugto ng investigation at gaano katagal? Okay, kung yung extent ng investigation would depend kung ano yung nawala or ano yung hinahanap. Okay. So usually, ang hinahanap natin pag nag-iimbestiga tayo, syempre kung saan pinasok, saan yung vulnerabilities. Yun nga yung penetration testing yun. Kung saan nagkamali. Sa tao ba? Because of, naka-access or something? Sa system ba? O yung mga insider na nagbigay na, those are the things na kailangan. Kasi ano naman yan sa mga IT, alam nila yan. Pagkatapos malaman na dito pala pumasok, ito yung vulnerability, ano ho yung next steps? Well, you have to secure that. I-bridge pa yung gap na yon. Okay? So kung, let's say, isa pang na very basic na hindi natin pinag-uusapan, which is actually one source na pwede naging vulnerable yung system mo. Yung mga tao natin, yung mga employees natin, they should be trained to distinguish phishing attacks. Alright. Lalo na yung mga government websites, ang daming nagpapadala dyan ng mga kung ano-ano. And pag hindi trained, ang empleyado mo nag-click ng link kung ano-anong pinadala dyan, na curious, akala ganun lang. Ayan, nung pala, yun yung naging way para nakapasok si malware or si virus, gawin natin simple, si virus na inatake na yung buong laman ng PC mo, subsequently leading to all the data being stolen. It is high time for us now to invest in cybersecurity kasi hindi na siya thing of the past, present and future. So, kailangan natin mag-adapt